Amazing grace, how sweet the sound that saved. Gusto ko lang itanong sa inyo, kayo ba lahat ng mga inasahan niyo sa buhay ay nangyari ayon sa inyong inaasahan? Baguhin natin yung tanong para mas specific. Sa mga kabataan na nanligaw, kaya ka nanligaw kasi ang inaasahan mo, sasagutin ka. Nangyari ba? Ba? Hindi kayo nakabasted, ha? Mas mapalag kayo sa akin. Ha? So, yung mga nagpe-pray naman, mga nagpe-pray, lahat ba ng pinag-pray nyo, nangyari ayon sa inyo inaasahan? Hindi. Yung iba, nangyari, pero iba parang hindi. Ngayong umaga mo ay dulang mainit talaga, sabihin mo sa katabi mo, ang bango-bango mo. Yan, ang bango-bango mo mamaya, iba na amoy niyan. Okay, ngayon kaya ko po tinatanong ito, kaya ko tinatanong sa inyo, na kung lahat pa ng inaasahan natin ay nangyari. Kasi yung iba, kapag ang hinihingi sa Panginoon ay wala pang sagot. Ulit ha? Kapag yung hinihingi sa Panginoon ay wala pang sagot, tumisan, naiinip tayo. At ang bunga ng pagkainip, tumatalikod sa Panginoon. At kung tumalikod ka sa Panginoon, hindi mo alam kung ano ang balik noon kapag ikaw ay tumalikod sa Panginoon. Marami sa atin, bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng panalangin. Subalit sa panalangin, hindi natin makikita kung minsan na ang Panginoon ay iba-iba talaga ang mga panuwala sa atin. Iba-iba ang plano niya. And some prayer requests were granted and some were not. For what reason they were granted, we do not really know. Pero pagka naman ikaw ay nainip, ayaw mo nang maglingkod sa Panginoon, ayaw mo nang sumamba, at tumisan yun ay nagbubunga ng pagtalikod sa Panginoon. At sa inyo palagay, kung tayo ay tatalikod sa Panginoon, ito ba ay makabubuti sa atin? Hindi. Alam niyo ba ang mga bunga o kapalit ng pagtalikod sa Panginoon? Yun po ang pag-uusapan natin sa ating team. Ang ating team ay umaga ay the returns of turning away. Yung balik. Ano ba yung balik sa'yo ng iyong gagawing pagtalikod? The returns. Di ba may tinatawag tayo na mga ROI, yung return of investment. Kapag ka ikaw ay namumunan, inaasahan mo meron itong balik. Kaya tawag natin ng ROI, return of investment. Anong kinita mo ron? Anong napala mo? Sa pagtalikod, ano ba ang napapala? Kapag ikaw ay nag-umpisa na mag-desisyon na wala na siguro ang aking pinag-pray, ayoko na itong asahan, hindi na itong mangyayari, it's about time to rest my spiritual life. I would rather stop. And silently in your heart, you are rebelling against God and you don't want to give your best anymore. Ayaw mo na bigay yung best mo, kaya kung napapansin mo, unti-unting tumatalikod ang puso mo, ngayon, hindi yun nalilihim kay Lord. May returns yun. Kumbaga sa investment na itinangin mo, may balik yun. At ipag-uusapan natin, the returns of turning away from God. Hindi ko na lang nilagay kasi masyado mahaba. So, the returns of turning away. Now, samahan niyo mo dito sa, babasahin natin sa Jeremiah 17:5 hanggang verse 10. Ito sabi ng Bible, this is what the Lord says. Reading ko who said it? The Lord. So, it was the Lord who is about to tell this. At babasahin natin, this is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. Doon tayo ngayon magbibigay-biin. Sabi niya, this is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man. Sumpain ang sinumang tao na magtitiwala sa kanyang kapwa-tao, who draws strength from mere flesh, na ang pinagsasaligan ng iyong lakas ay kapwa mo rin tao, and whose heart, at siya na tao na may pusong tumalikod mula sa Panginoon. So yung word natin na sa team na turning away, galing po dito yun, turns away. So ang kaya question natin ngayong umaga is, what are the returns of turning away? Ano ba ang nag-aantay na balik ng isang manlalamig? Hindi na magpapatuloy sa paglilingkod, nagpasya ng tumalikod, ayaw na. Ano ang balik nito sa'yo? Ito yung mag-usapan natin. So ulit-ulit verse 5. This is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. That person will be like a bush in the wastelands. They will not see prosperity when it comes. They will dwell in the parched places of the desert.
in a salt land where no one lives. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. The heart is deceitful about all things and beyond pure. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. So dito, ang salig ng mga talata, kumbaga mga key verses na ating pag-aaralan ngayon, ayon sa ating tema ngayong umaga, what are the returns of turning away? If you only know the effect of turning away from God, you will never do it even in your wildest dream. Kung alam mo lang ang magiging kapalit ng panlalamig mo, ng iyong pagtalikod sa Panginoon, ng iyong desisyon na huwag na magpatuloy at ibigay ang best mo sa paglilingkod, kung alam mo lang ang magiging kapalit mo, hindi mo sana yung ginawa, kahit pa naginipin mo siya, hindi mo siya gagawin because of the effect sa buhay ng isang Kristiyano, lalo na sa mga nakakilala na sa Kanya. So ating theme, the returns of turning away. Ito yung mga balik sa mga tumatalikod sa Panginoon, yung mga nagpapasyang tumalikod at yung mga gusto nang tumalikod. So this message, the reason why you are here, because God wanted you to hear this message. Kaya nandito ngayon sapagkat nais ng Panginoon na marinig mo ang kanyang mga salita. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. At nandito ka. Ito po. Ito yung sinasabi ng Bible na bush. Pag pinakita kayo sa Bible na may pinapakita na burning bush, katulad ni Moses, ito'y parang halaman sa kagubatan, lalo-lalo sa disyerto, ang tawag niya ay bush. So yung kung natatandaan niyo sa panahon ng Bible ni Moses, nung na-encounter niya si Lord, ay napansin kasi doon ni Moses, mayroong bush, ganito, na nag-aapoy, pero hindi naman nasusunog. Burning bush. Baka, yung mga nag-aapoy dyan, sa sobrang init ng panahon, sa disyerto, kung saan siya nasusunog, kahit hindi mo siya sindihan. So dito, gusto ko sabihin sa inyo, inihalimbawa sa isang bush, sa isang tuyong-tuyo na halaman, sa disyerto, ang isang taong tumatalikod sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, kalabitin mo, makinig ka mabuti. That person will be like a bush in the wastelands. Nakita niyo to? So, yung kanyang description ay masyadong nagpapadama na kawalan ng pag-asa. Ang isang taong tumalikod sa Panginoon, that person will be like a bush in the wastelands. Ano pa ang kamukha niya? They will not see prosperity when it comes. At kung dumating mo yung panahon na gusto mo sumagana, hindi mo yung mararanasan. Sapagkat nasabi ko ng Bible, ikaw kasi ay nakapwesto sa wastelands. Sa wastelands, yung mga tigal na lupain na disyerto, walang tumutulong panalim talaga dyan. Halos lahat dyan ay nangangamatay. Ngayon, sabi nito ng Bible, they will dwell, saan ngayon mapupunta? They will dwell in the parched places of the desert, kung saan nandoon yung mga wastelands. They will be placed, sabi dito ng Bible, sa desert, in a salt land where no one lives. Could you imagine, pag binasa nyo yung description na to, wala kang makikita magandang sinabi. Ang isang taong tumalikod sa Panginoon, tignan nyo ha, you will be like a bush in the wastelands. Parang ganito. Nasa isang tigang na lupa na walang nabubuhay na kahit na ano ngayon. Tapos kung mayroon ng soil, yung soil na yan ay mayroon ditong salt. Walang tumutulong halaman sa salty soil. Kung mapapasin niyo, ito ang dadalasin ng tumatalikod sa Panginoon at nagdidesisyon tumalikod at nagpaplanong tumalikod at kasalukuyang tumatalikod. Ito ang kanyang dinadanas. So, kung ganito ang kalagayan mo, ano ang mararamdaman mo habang ikaw na anak ng Diyos ay nagsasabi, Lord, mahal kita. And then, dumating yung point, sabi mo, ayoko na. That person will be like a bush in the wastelands. Ang unang-unang mararamdaman mo dyan yung tinatawag na abandonment. You will feel like you're abandoned. Kailan mo huli naramdaman na parang nag-iisa ka na sa buhay at God, it seems like you doesn't care. Lord, are you not aware of what is happening with me and my family? Lord, hindi mo ba alam kung ano dinadanas kong problema ngayon? You will feel being abandoned when you started turning away from God. And once you feel like you're turning away from God, this is going to happen. That person will be like a bush in the wasteland.
side. Structure ka lang, pero wala kang pakinabang. At kung sakali bang gustuin mong tumubo, hindi ka makakatubo sapagkat ikaw ay nasa disyerto na ang lupa ay made of salt. So, what kind issue? What kind of, sabihin natin na plant na pwede mabuhay dyan? Wala. Ito kasi ay description, listen, ito ay description na isang tao tumatalikod sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yan. Dugtungan mo, sabi mo, ang bait mo kaya. Feeling of abandonment, kailan yung naramdaman minsan na parang nag-iisa ka na sa buhay? Kayo pa nakaranas sa kayo minsan parang nag-iisa na sa buhay? Parang dalawa lang. Yung iba. Yeah. So, dito nangyayari po talaga yan, yung feeling abandoned. Alam niyo, meron isang aso kami natin na sinadya namin talagang pakawalan sa labas nung kami sa Malolos ko nakatira. Sa pagkilipad kami ng bahay, pupunta na kami ng Balunong. So meron kaming aso na pinalabas na namin ng bahay, gumagayak na kami, at pagkatapos pupunta na kami ng Baliwag, Bulacan. Magta-transfer kami doon kasi yung anak ko doon mag-aaral sa STI Baliwag. Dati walang STI Malolos, gusto yung mag-aaral sa STI. So walang reason para kayo mag-stay sa Malolos. So ginawa po namin, yung aso namin, iniwala namin sa labas. O bahala ka na dyan, gagagala ka naman. Pero ano yung nagagala, habang naggagayak kami, nakita namin sa labas ng pintuan. Nakaupo, parang nasa labas sa pintuan, nakaupo, nakatingin lang sa amin, alam nagagayak kami. Napakalungkot pala. Kaya ginawa namin, binigay namin siya sa kapitbahay at siya nalalag-alaga. Hindi na nagtagal siguro dahil baka nalungkot siya, miss na miss niya kami, namatay siya. Yung aso. Dahil so I'm telling you this, yung feeling na parang abandon, kakamama, sa hayop lang eh. Kaya yung iba, marami mga pusa eh. Sa bahay, tanong siya natin Victoria. Kaya marami aso, kung nakita sila ng mga gala, talagang aalagaan nila kasi ayaw nila makita sila ng mga gala na mga hayop. They really take care of this. Dito naman, sa buhay ng Kristiyano, ang gusto kong ipakita sa inyo, pag tumalikod to sa Panginoon, walang magandang mangyayari sila. Wala. Tingnan yung description, that person, who's that person? Is that you? That person will be like a bush in the wastelands. Grabe description. They will not see prosperity. Kahit gustuhin mo na mag-prosper ka, hindi mangyayari yun. At kahit pa mangyari yun, hindi mo na makikita yun dahil mamamatay ka na. Bakit? Nandoon ka sa wastelands. Ngayon, you will dwell. Doon ka matitira sa lugar na sabi ang parched places of the desert. Nasa disyerto ka, na yung disyerto na yun, ang lupa doon ay salt land where no one lives. Abandoned. Kaya dito, tinignan mo, how do you feel when you have struggles in life? Don't you feel abandoned? Hindi mo nararamdaman parang hindi na pinakikinggan ni Lord? Hindi mo nararamdaman na parang nag-iisa ka na? Kailan mo huling naramdaman yun? Na parang ang pinabayaan ni Lord? Ano yung kailan nangyayari yung parang ang feeling mo inabandon ka niya? When God sees that you trust people more than Him. Kapag nakita ni Lord na mas nagtitiwala ka sa boss mo, sa kapwa mo, kaibigan mo, tropa, na higit sa Panginoon, doon nangyayari yung feeling of abandonment. Ipakikita ni Lord sa iyo na yung mga tao pinagkakatiwalaan mo are not enough. They cannot do anything about you. Dapat sa buhay na ito, kailangan mo lang ako. And let's go to the next slide para maintindihan nila. Sabi niya sa verse 5, this is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man. Galit siya. Ayaw ni Lord na mas matindi ang tiwala mo sa kapwa mo kaysa sa Panginoon. Ayaw na makita ni Lord na mas matindi ang tiwala mo sa boss mo, sa ATM mo, sa salary mo. Ayaw ni Lord eh. Kasi sa kanya lahat galing yan eh. Ang sinasabi lang dito ni Lord, cursed. Alam mo yung cursed, sumpa. So pag sinumpa ka, talagang ang dadalasin mo dyan ay puro mabighatian, puro pagdurusa. Ang masakit nito, ang sumumpa sa iyo, si Lord. This is what the Lord says. Ang sabi ni Lord, susumpahin kita. Kapag ka nakita ko anak na mas mahal mo yung trabaho mo, kaysa sa akin, susumpahin kita. Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from your flesh, and whose heart turns away from the Lord. Ito kasi, walang makapagtuturo yan eh. Si sister, si brother, ganito, walang makapagtuturo. That is between you and the Lord. Kailangan ng Panginoon yan eh. Walang makapagtuturo. Na si brother siguro ganyan, si sister ganyan. Walang makapagtuturo. But I tell you this, the feeling of being abandoned, no matter what you do, no matter how professional you look like, no matter how good are you in terms of skills and everything in this world, once you are abandoned by God, nothing good is going to happen in your life.
parang iniwanan ka na ng Diyos. Remember Samson? Nung iniwanan siya ng lakas na galing sa Panginoon, ang sabi niya, Lord, once more, Lord, isa pa. Kaya binigyan siya ni Lord ng panibagong lakas, kaya kanya nawasak yung palasyo. Dito kaya ako gusto itong bigyan ng tingin. As we grow in the Lord, as the Lord promotes us, as the Lord answering our prayers, the dilemma of the Christians is very, very critical. Alam natin, pinagpapala tayo ng Panginoon, it's all God's work. Pero kung minsan naman natin tayo, makakalimutan mo, Lord, ikaw talaga yun eh. Kaya minsan sinabi mo sa inyo, kailan ka huling naglakad at huminto at nagpo, sinabi mo, Lord, ikaw yun, hindi ako yun. Kailan ka naglakad na, o kaya may ginagawa ka sa office, huminto ka, Lord, ikaw to hindi ako to eh. Kailan mo sinabi yun? Yung nakatanggap ka ng favor, bigla kang huminto, Lord, ikaw yun, hindi ako yun. Kung makikita ni Lord na parang natutuwa ka na nakukongratulate mo yung sarili mo dahil ikaw ay marunong at ikaw ay mahusay. It's about time for you to think about this. Makikita mo ng sarili mo, you're crying as if you don't know what to do. Ang sabi ng ibang tao, magaling ka naman eh. Why are you here feeling abandoned? Wala maganda mangyayari sa'yo. Everything that is happening, it seems like nothing good is happening. Kaya dito sabi ni Lord, cursed is the man, is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh. Ikaw na nagtiwala sa kanyang kapwa ay pakasumpain. Ikaw na nananalig, mas pinaasahan mo ang lakas na kaya niyang ibigay sa iyo. Ikaw ay pakasumpain. Ikaw na ang puso mo, whose heart turns away from the Lord. Ito yung sabi ko na, the returns of turning away. Ang bunga ng kahit hindi mo dinideclare na, good morning po sa inyo, ako po'y tatalikod na sa Panginoon, salamat sa Kanya. Ay, hindi mo ipatotoo. God knows. Hindi mo kailangan magpatotoo, gumawa ka ng post. I'm backsliding now. Please pray for me. Dito sabi natin, whose heart turns away from the Lord. Magkakatalo naman yan eh. Instead of praying to God, you're trusting people so much. Instead of coming to the Lord, bowing before the Lord, we trusted people so much. Alam niyo, lahat naman tayo ay dumaan dyan. Pero kung kailan nararanasan yung feeling abandoned, kapag nakita ni Lord, mas tiwala ka sa sinabi ng boss mo, kay sinabi ng salita ng Diyos. Kapag mas tiwala ka doon sa sinabi, siyempre magulang ko ito eh, sabi niya lang eh. Pero tandaan niyo, ang salita ng Diyos, God's word never fails. Hindi bumibigo ang salita ng Diyos. So dito, maliniwanag ko sa inyo later on, na ang taong nakadarama ng abandonment, regardless of your status in life. Pag Christian ka na, people will try to admire you. Salamat sa iyo. Pero maniwala ka, darating yung time, mag-iisa kang iiyak. At sasabihin mo, Lord, sorry po. Kasi I got the glory that belongs to you. Lord, sorry po, I trusted people so much more than you. Eh sinabi na ni Lord, ayan na nga oh, cursed is the one who trusted man. At ikaw na tumatalikod. In other words, if you have to compare this, kasi sinasabi niya, tayo ng mga higit pang nagtitiwala sa tao, ay sinasabi mong tumatalikod ka na sa Panginoon. It seems like God doesn't deserve to be trusted. Kaya mas higit natin pinaniniwalaan ang ating kapwa. Kaya kung hindi na yung umuti sa Amerika ng bago, darating time, you will feel abandoned. Kaya nyo rin naramdaman yun. Parang nag-iisa ka. Parang, no, hindi mo alam nangyayari sa buhay mo. When was the last time you question God? Lalo na magpatong-patong ang bills, patong-patong yung may sakit sa bahay. Hindi mo tapos yung problema eh, may panibago na naman. Lord, hindi mo ba nakikita nangyayari sa akin? Lord, hindi ba nakikita yung nangyayari sa anak ko, sa pamilya ko? Alam niyo kung bakit it's too hard to trust God? Because God has His own timetable. Because God has His own timetable, we do not know kung kailan siya sasagot. Ang tao kasi nagsasalita. Dahil nagsasalita ang kapwa natin, pag siya nagsalita, maririnig mo agad yung sagot. Pero pag nag-pray ka, minsan wala agad sagot, doon tayo naiinip. Kaya ang gagawin mo, lalapit ka ulit sa tao na kung minsan hindi mo alam, ay kung papakita na yun na tumatalikod ka na sa Panginoon because you trusted man more than anybody else. Kaya dito sabi ni Lord, cursed is the one. So ano mararamdaman mo ngayon? Mas tiwala ka dyan kaysa sa salita ko. Mas tiwala ka dyan kaysa sinasabi ko. Okay, paparanas ko sa iyo ngayon kung gano'n ka-importante ang aking presensya. So yun na. Kaya yun yung pinabandon. Makikita mo sa ibang
na hindi mo alam kung paano gagawin mo. And then, iiyak ka ulit sa Panginoon, Lord, sorry po. Sinabi na nga niyo, sometimes we are overwhelmed with the blessings that we receive. Sometimes we are overwhelmed with the praises that we receive na tayo magaling, tayo mahusay. Nakalimutan mo na it's all by the enabling grace of God. Grace yun yun. Hindi lang grace, enabling grace. Yung grace yung nagbigay sa iyo na kakayanan para magawa isang bagay. At pag yun nakalimutan mo, ang tuon pa rin natin ng appreciation ay sa kapwa o ay sa sarili natin. Pagpapakita si Lord ng mga situation sa buhay mo, masasabi mo, Lord, sorry mo. Ikaw po talaga yun. Kaya dito, mapipil mo yung parang pinabayaan. You feel abandoned. Masakit mo yun. Pag naranasan natin. Now, punta tayo sa second slide just to give emphasis on what we should do. So sa verse 7, pinaliwanag naman niya yung contrast ng verse 5. Sa verse 5, cursed is the man who trusts in. Sa 7 naman, pagka hindi pa tumatalikod ang puso mo, you're still trusting the Lord no matter what. Ang term ng ginamit ng Bible, hindi cursed, blessed naman. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence in Him. Ulitin natin. Pag tinagalog mo ito, sinasabi niya, mapalad ang isang tao na nagtitiwala sa Panginoon na ang kanyang kumpiyansa ay nasa Diyos. Yung kumpiyansa mo nasa Diyos, wala sa galing natin. Wala sa sino mang nangangako sa atin. Tapos sabi pa niya dito, bakit tinawag siyang blessed? They will be like a tree. Kanina, they will be like a bush in the wastelands. Ito naman, ang comparison niya naman dito, they will be like a tree, ito, planted by the water, nasa gilid siya ng stream, that sends out its roots by the stream. Kumaga, ito, hindi ito magkakaroon ng problema sa kanyang pagkabuhay kahit magkaroon ng matinding tag-init sapagkat ang kanyang mga ugat ay patungo doon sa dalisdis, papunta dito sa stream, na kung saan meron siya makukuhang sustansya dahil may tubig doon at mabubuhay siya na maayos. So ngayon, ano dapat mong gawin? Kita mo na ha? Minsan, kita mo na. Yung nagtitiwala sa Panginoon at ang kumpiyansa niya ay nasa Diyos, sabi ng Bible dito, hindi ka masasagad. Ulit ha, hindi ka masasagad because you will be like a tree planted by the water. Alam niyo, magbinasa niyo ito. I was reading a book, sabi niya, parang sinadya ng Diyos na itayo ang puno na yan sa tabi ng batis upang hindi ka matuyuan. Kumbaga yung pagkakalagay mo dyan, parang meron siyang intentionality, sinadya. Ngayon sabi ng Bible, kapag ikaw naman ay nagtitiwala sa Lord, ikaw lang talaga, wala na iba. Parang ang isang puno na sa tabi ng batis. Ang iyong mga ugat ay patungo doon that sends out its roots by the stream. So ano gagawin mo yun? Kanina binanggit natin yung una, you will feel abandoned. May abandonment. Kasi curse is the one. O kung tayo yun, na nagtitiwala masyado sa ating kapwa, sa lahat ng bagay na pangailangan natin, sabi ng Bible, you will be like a bush. Walang magandang mangyayari sa'yo. Kaya pagdating dito, blessed is the one naman. Hindi na cursed is the man. Ito, blessed is the one. Mapalad. Ang sino bang sa Panginoon nagtitiwala at ang kumpiyansa niya ay nasa Panginoon. So ano gagawin mo ngayon? Dapat magkaroon ka na ng adjustment. Hindi yung tinatawag natin kayo na abandonment. Grabe pala. Kailangan ko na mag-adjust. It's about time to renew my devotion with God. It's about time to correct my trust, my point of trust. Kailangan mag-adjust ako as a Christian. Bakit natin pinag-aaralan? Para makita mo na not enough trusting people. Not enough trusting anybody else. Here, what God is telling you is, now anak, mamili ka. You have to make an adjustment. Will you continue living that kind of life? Or you will choose here na you will be blessed because your confidence is in me. Ang sabi ng Panginoon. So, adjust ka na yun. Sabi mo sa kanila mo, adjust ka na. Sa kanila, lakas mo, mag-adjust ka na. May adjustment na gagawin tayo. Hindi pwede. Kasi nakita mo na eh. Binanggit na ng Bible kanina. Sumpain ang nagtitiwala sa kanyang kapwa. Ngayon dito, sinabi naman ng Bible, papalad ang nagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat alam niyo ba kung bakit sinabi ito? Bakit niyo mabuti? Hey, alam niyo ba bakit sinabi na ang nagtitiwala sa Panginoon katulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng dalisdis o kaya ng batis na ang mga ugat ay patungo dito sa katubigan? Ibig sabihin, mananatili siyang luntian at hindi ka mauubusan. Palakpakan natin ang Panginoon. Lakas yun naman yung palakpakan mo. Mananatili kang luntian. So yan ang sabihin natin, adjustment. Dapat may adjustment tayo. Kaya kung nakikita mo, grabe, ba't ba ako natutuyuan? Bakit ba ako nasasagad?
Bakit ba? Halos mo walang mangyari sa aking pinagpagalan. You check. Am I really trusting the Lord? Nasaan ba ang kumpiyansa ko? Na kay Lord ba talaga o sa galing ko? Nasaan ang kumpiyansa ko? Hindi sabi nila kasi mahusay ako eh. O hindi mahusay. Hindi mo napansin, pinagtiwalaan mo na yung sarili mo. Ang confidence mo ngayon sa trabaho mo o sa negosyo mo, wala na ngayon kay Lord. Nasa sarili mo na. Ang sabi ni Lord, yung confidence dapat nasa Kanya. Sabihin mo sa kanila, dapat kay Lord. Isa pa, sabihin mo, dapat kay Lord. O, palapakan natin ang ating Panginoon. They will be like a tree planted by the water. Sipin mo nga yun, oh. You will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. Grabe, nakaplano. Nakaplano. Ibig sabihin, kung bakit natayo dyan yung puno at may bunga, nakaplano yan. Ibig sabihin, bakit hindi ka nauubusan? Nakaplano yan. Sabihin mo sa katabi mo, nakaplano yan. O, palakpakan ulit natin si Lord. So let's start making adjustment na. Kung nakikita mo, teka, parang masyado na akong hangang-hanga sa sarili ko. Masyado na akong hangang-hanga kay brother, kay sister. Sabi ni Lord, your confidence must be in the Lord. Dapat kahit na ano mangyari, you will always choose to trust the Lord. Now, let's go to the next slide. Yan. Kapag ikaw ay nakatayo, isang halaman na nasa gilid ka ng batis, nasa gilid ka ng batis, these are the things that will happen to you. Napapapansin mo, bakit grabe yung faith ko? Bakit ba yung maumpis ka? Ano ang problema? Bakit hindi ako masyado lang naalala kaya? Ano ba yan ang nangyari sa akin? Ako ba ay buwang na? Ako ba ay may depresya? Bakit may peace ako? Bakit ba yung ako na dami kong utang? Ano yung matabi mo? May utang ka ba? O di ba ko yung utang? Ayaw tumigil, sabi mo, bungon ka ba? No, just kidding. It does not fear when He comes. Uy, ibig sabihin yan, hindi siya matatakot kahit ma-impyerno siya. Hindi naman. Ang init, ang sinasabi niya, kahit dumami pa ang tag-init dyan, kahit dumami ang tag-init dyan, hindi siya matatakot sapagat ang kanyang ugat ay nandoon sa streams. Kaya sabi niya, it does not fear when He comes. Its leaves are always green. Ang kanyang mga dahon ay mananatiling luntian. Bakit nga? Kasi nga, konektado siya doon sa batis. Ganun din ang isang Kristiyano. Ang Kristiyano, pag laging konektado sa Diyos, kahit anong problema doon dumating, nananatiling payapa yan sapagkat alam niya, kasama niya ang Panginoon. We will not be afraid, sabi ng Bible. Tapos, tinan niyo yung fear, dinadanas natin yan. Ano pa? Worries. It has no worries in a year of drought. Magtagutong na sila. Pero ang Diyos ko na ang provider ko, hindi ako pababayaan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. It has no worries in a year of drought. Ito matindi. Kahit magkaroon ba ng taggutom, kahit magkaroon ba ng tagtuyot, it will never fail to bear fruit. Isa bang palakpak sa Panginoon? Hindi siya bumibigo, patuloy na niyang pagbubunga. Hindi mo alam. Kung may isang magdating sa tanggalan sa trabaho, tinanggalan silang dati ko, nandiyan pa. Sa dami namin ang tatanggalin, eh, bakit? Pwede mo ang sige na, pwede naman ako makasal, bakit nandito pa ako? Bakit? Sa dami namin ng favor na dumating sa iyo, hindi ka nagtatanong, Lord, bakit ako? Ano yung problema natin umisan? Nagtatanong tayo, pagka matindi yung struggle, hindi pa matindi yung blessing. Pag matindi yung struggle, Lord, naman, matanda yung problema. Namadami yung blessing. Lord, matanda yung blessing. Walang ganun. Gusto mo kasi yun. So dito sabi lang natin ay, ang isang nagtitiwala sa Panginoon, kahit mukhang tagtuyot, hindi yan matatakot sapagkat ang kanyang mga ugat ay konektado sa stream. Ang Kristiyano konektado sa Panginoon, kaya nananatili siya payapa, kahit mukhang wala ka pa sa kasalukuyan. Alam pa ka natin natin Panginoon. Kaya din mo mapapansin yung Kristiyano, we are at peace. Payapan-payapa tayo. Eh, may bayaran ako sa ganito eh. O, ipatingin mo yung bayaran, hindi makikita ang kapangyarihan ng Panginoon. Why? Kasi nakapatingin ka doon lagi. Alam mo dito sa church natin, kwento ko sa inyo. Kung ang mga kapatid natin, mga leader, at saka mga deacons, ay lagi nakatingin sa laki ng babayaran. Naku, baka wala na tayo dito sa church natin. Every month po yan, every month na struggle. Ng lahat na nagbibigay ng pledge, salamat sa inyo. At pagkatapos ibigay yung pledge, struggle naman ng mga deacons yan. Basta kulang pa tayo ng 18,000, kulang pa tayo ng 20. Paano gagawin natin? Bahala ang Panginoon. Lahating gano'n. At ang Diyos, hindi mo bibito. Nandito mo rin tayo. Nakakabayan naman tayo. Sarap at sarap na biyaya. Parang natin ang ating Panginoon. God never fails.
na siya ay worth trusting. That's why God will continue to provide for us to show to you na hindi ka nagkamali, na pinili mong pagtiwalaan ang Panginoon. Ayun, palagpakan natin siya. Okay, so, balik tayo sa ating team. Ano yung ating team? The returns of the barbarian. Ano yun? The returns of? Yan. So, the returns of turning away. Ano bang balik? Ano bang balik? Pag hindi ako nagtiwala sa Panginoon, ano bang balik? Ano bang papapala? Ano mangyayari sa akin? Ito na yun. Pag maratingin tayo na parang nag-iisa ka na, you ask God, am I really trusting the Lord? You will feel the feeling of being abandoned. You will really feel it. Lalo-lalo na kapag hanga ka sa sarili mo. Pag hanga ka sa sarili mo, maniwala ka, you will always feel that. Because God will show you that your capacity has a limit. Hindi yan pwede magpatuloy. At yung kakayanan natin, lagi may limitasyon. Now, so ano yung number 1 natin? Abandonment. Mararamdaman mo yan para nag-iisa. Number 2? Adjustment. Ngayon, it's about time to make an adjustment. Lalaman mo na eh. Alam ko na. Hindi ko lang po pwede na ako ay magtiwala ng higit sa kapwa. Dapat sa Panginoon ang hinapatitiwala. So, ayoko ng feeling of abandonment. At bisan pararanasan ni Lord yun. Until such time na mga ngayon papatay sa kanyang harapan at sasabihin mo, Lord, sorry mo. Ikaw lang po talaga, Panginoon. At oras na yun, mangyari, sabi nga natin, nakita mo na kahit sa diniscuss natin, you have to make an adjustment. Lord, sorry po. This time, I will choose to trust you more. So, that's an adjustment. The reason, sabi mga kanina, kaya mo naririnig ang mensahe ito because God wants you to hear this. God wants you to hear this for you to change. Para magkaroon ka ng adjustment. Now, punta natin pangatlo. Ito sabi ng Bible, I, the Lord, search the heart and examine the mind. I, the Lord, search the heart and examine the mind. Verse 10. Ano ang objective ng searching ng heart at ng pag-examine ng mind ng isang Christian? To reward. To reward. Not to destroy, but to reward. Some to say, what God sees in our hearts and in our minds is the deceit. Sabi yung deceitfulness of the devil. Yung pandaraya ng demonyo sa atin. So, objective bakit merong searching ng heart at saka ng mind? To reward each person. Pero, bakit tayo reward? Sabi ng Bible, you will be rewarded according to their conduct, ay sa kanilang ugali, according to what their deeds deserve. So dito, ikaw ang mayroong dahilan. Bakit ka bibigyan ni Lord ng gantimpala? Dahil sa iyong mga gawa. So, ibig sabihin, kung ano ang iyong gawa, yun ang gantimpala. Hindi siya magbibigay ng gantimpala na basta lang ibibigay, may basis. It is based on what your deeds deserve. May basis. Sabi mo sa katabi, may basis pala. May basis ka, sabi mo, pakabait ka na. May basis yun. According to what their deeds deserve. So you reward according to what their deeds deserve. Kaya kung ginawa mo rito ay naglingkod ka na maayos sa Panginoon, you will be rewarded. Kapag hindi ka masyadong naglingkod sa Panginoon, according to what your deeds deserve, it will be given to you. So dito, tandaan niyo ha, ang isip natin at ang puso natin ay pareho yung gumagana. Pareho gumagana yan. Ngayon, sinabi na kanina, first is the man to trust in him. Pakasumpain ng sino mang tao na nagtitiwala sa mga tao. Tapos, yung kaninang verse, pinag-usapan natin na mapalat ang nagtitiwala sa Panginoon. Na ang kanyang pagtitiwala ay nasa kanya, ang kanyang kumpiyansa ay nasa Panginoon. Ngayon, tanong, pag sinerge ni Lord yung heart mo at mind mo, ano yan naman? You are still trusting man? Or you are now a blessed person dahil you are now having confidence in the Lord? Pag sinerge niyo, ngayon na, sabihin sa kanila mo ngayon. Pag sinerge niya ngayon, doon oras na to, ano ba ang laman ng puso mo, anak, at ng isipan mo? Tingnan nyo, I, the Lord, search the heart and examine the mind. Pag sinerge ni Lord yung mind mo at saka yung heart mo, ano ang nandyan? Are you trusting the Lord? Or you are now a blessed person na you are trusting the Lord? Sabi nga natin, o kaya yung isa naman sa kapila, na ikaw naman ay trusting man. Pag sinerge ni Lord dyan, nasa kaya tayo? Pati na tayo, nasa kaya? Pagbigyan ni Lord yung utak mo ngayon, ano kaya alaman niya? Trusting the Lord? O yun, sabihin natin na yung pagkubyasa mo wala sa Panginoon. Ang ibig sabihin dito, you will be assessed. There will be an assessment. Kumbaga, pagdating sa dulo, i-assess ka niya eh. Anak,
Sinabi ko na sa iyo, salita ng Diyos, tusumpain na nagtitiwala sa kanya kapwa eh. Ayaw pa rin makinig. You will be assessed according to what your deeds deserve. Sinabi ko na sa iyo na kailangan magtiwala ka sa akin huwag sa iyong kapwa In-assess ka ni Lord, wala yan pa rin ang naman mo Ang sinasabi mo pa rin, magaling ka. Yung utak mo, sabi niya. At yung feeling mo na yan, ikaw pa rin ang magaling. So, natin si Lord. There will be an assessment. Kaya, according to sa verse na binasa natin, you will be rewarded according to what our deeds deserve. Kaya ngayon, ano ba dinadanas mo ngayon? Baka nasa point of receiving what is deserved to me. What is deserved for me? Ano ba nangyari sa iyo? Kumusta? Baka we are now experiencing this. Kaya kung i-assess tayo ni Lord ngayon, kumusta ba? Gano'n ba katindi yung percentage na magtitiwala ko sa Diyos at pagtitiwala ko sa kapwa? Isasali mo pa yung sarili mo kasi sabi mo magaling ka, bilib na sa kapatid mo Sabi mo marunong ka. Pag isinali mo pa yun, lalo na. Pag in-assess ka, teka muna, assess kita ha. I search the heart and examine the mind. Ako ngayon nagsisearch yan You can, listen. You can pretend to others that you are humble. But only God knows if you really are. Ang galing mag-pretend. You can use words of the churches. Mga salitang pangsimbahan na magpapakita mukha ka ng humble. Pero, sabi ni Lord, I search the heart and the mind. Ako lang ako mag-search na kaya. Kung ano man ngayon, alam ko kung sino ka. Sabi ko sa kanila, alam ni Lord. Alam ni Lord, kaya huwag ka nang magbola. Alam ni Lord, may assessment na magaganap dyan. May assessment na mangyayari. Para naiintindihan natin can this really happen? Kaya nangyayari na gusto mo naman talaga na si Lord ang i-recognize sa buhay ko more than anybody else. Bakit parang nadanaya ako? Yun yung next slide. Sabi na yung next slide to, this is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh and whose heart turns away from the Lord. That person will be like a bush in the wastelands. They will not see prosperity when it comes. They will dwell in the parched places of the desert in a salt land where no one lives. But that is verse 9. The heart is deceitful. Yung puso mandaraya above all things. Kaya mapapasin mo, pag sinerge ni Lord, makikita niya, alam yung heart mo, deceived. You're not really trusting me. You're still trusting people more than me. Hindi ko malalaman sa inyo, sabi niya, the heart is deceitful. Pansinin niya, bakit sinabi ng Bible, the heart is deceitful? One of the job of the heart, yung temptation, yung tinatawag na seduction. Ano yung seduction? The word seduction means giving you a good feeling, even if it's wrong. For example, sasabihin mo sa isang girl, I love you, mahal kita. Check, may asawa ka, hindi pwede. Ang tawag doon, hindi kakausapin, papayuan, brother, may asawa yun Hindi, mas mahal ko talaga Hindi yun love. Lust ang tawag doon. Hindi yung pag-ibig, pita ng laman niya. Kaya natin sinasabi, because the heart is deceitful na kasi. Magdaraya talaga ito Even your feelings should subject to the Word of God. Kahit yung isip mo, dapat yan mag-submit sa Word of God. What the Bible is saying about this? Di ka naman sila ang daming mga ligaw ng mga artista. Papalit-palit ng asawa. Tapos, hindi kinala mo sila, ina-idolize pala sila ng mga Pilipino. Deceitful. Mandaray parang okay lang magpapalit-palit ng asawa. Ano yan? Di ko mga matigas sinasabi nila, the heart is deceitful above all things. Kaya sabi niya, I, the Lord, search the heart. Kasi nobody can judge you. Ako lamang. Kaya tayo ayaw natin ang magsabi sa atin, huwag ka naman judgmental. We call it judgmental when the sins are being confronted. Pag inatake mo yung kasalanan niya, ang tawag nila sa'yo, ikaw na ay isang judgmental. Those are the excuses. The heart is deceitful above all things and beyond cure, hindi na nagaling. Ang term nga ng Bible is, sobrang sagad na kanyang kabulukan.
at ito wala na pag-asa ng gumaling. Hindi napansin kahit naman tayo eh. Hindi napansin kayo mga Kristiyano, tayo mga Kristiyano, tayo nagsasabi mga prayerful. Kahit alam natin ang kasalanan, gumagawa pa rin tayo ng mali. Amen? O paano dito yun? Kayo ba nakakawanan ng kasalanan? Baguhin ko tanong, kayo ba nagpe-pray sa gabi? Nakagawa kayo ng kasalanan? Inuulit nyo? O pahinga ng pahinga, hindi napansin? Pati ako, binadaya nyo, dinibisin nyo. The only point, deceitful nga kasi. Alam mo lang mali, gagawin mo ba? Sino nakaranas ng gano'n? Walang gano'n dito. Perfecto ang church na to. Diba? Alam mo lang ang kasalanan, ginawa pa. Deceitful nga kasi. Sabi mo sa katagawin dito, yun. Kamukha mo lang. The heart is deceitful. Hindi, sino mo, hindi pa kayo nagkikita. Sa text pa lang, tapos na I love you na. Hindi pa kayo nagkikita na I love you na. Sobra na yun. Sige, naturo nyo ha. Di ba nagkikita I love you na? Sobra naman yan. Ano yun ang panahon na yun, naalala ko? Nung wala pong Facebook. Wala pong Facebook. No, may mga tinatawag na ano eh, yung magkikita sila. Ano tawag nila doon? Hindi, meet up. Sabi sa mga paglasabi. Eyeball, ha? Eyeball. Eyeball. Alam niyo, when I was working sa Pasig, nagtatrabaho ako sa Pasig. Pagka-uwian na ng hapon, alas 5, yung sekretary ko sa office, sabi niya, Sir, pakisabihin mo doon sa guard, pauwiin na yung tao nandun doon sa guardhouse. Bakit? Sino ba yun? Kasi po ka-eyeball ko yun eh. Susunduin ako eh. Nakita ko ayoko sa kanya. Grabe ko mga ganun-ganun pa. Sabihin mo sa guard, pauwiin na, hindi ko siya gusto. Manalo ka eyeball ka. Dito mo talaga sa office. Sundo? Why only point is, hindi ba nga talaga nagkakakilala na eh. Hindi mo alam, binata yun, dalaga yun. Kahit na sa Facebook eh. Ang nakita mong profile pic eh, siyang katutak na filter yung ginawa eh. Kaya gwapong-gwapo ka, ganda-ganda ka eh. Tapos nung nakita mo sa personal, di mo tanggap na sinilang mo pa. No, sobrang namang hirap ng buhay na ito, bakit sinilang mo pa? Sobrang naman kayo. Mga kapatid, listen to this ha. The heart is deceitful. Check it. Hindi pero porque gawain ito sa puso mo ay magandang pakiramdam, okay na. You check the word of God. Even your mind. Kahit gaano maganda yung nasa isip mo at nararamdaman mo, you check the word of God. You subject to the word of God. You submit to the word of God. Kasi sabi nito, who can understand it? Wala. Only God can understand it. Kaya sabi niya, I can Lord search the heart and the mind. Kasi ako lang nakakaunawa niyan, walang sino man. Kaya nga lahat tayo, daya. Ang maganda na sa atin, mga Kristiyano tayo. And because we are Christians, we can pray for guidance. Yun lang, pag binigyan ka ng guidance, ayaw mo sumunod. Sabi ni Lord sa kanan, i-favorite nyo sa kanya sa kaliwa. May kailangan ng problema. So dito, gusto ko lang sabihin sa inyo, may assessment, kaya nga, bandang huli, it's always your choice. Bakit ka napahamak? Ba't kaya lang naranasan mo? Ba't kaya ang consequences ng iyong mga desisyon na yan? Because you deserve. Sabi nga dito kanina, because of what your deeds deserve. Sabi mo sa katag mo, ikaw pala may kasalanan eh. Kaya kung sinisisi natin si Lord, kung sino sinisisi natin eh. Si Lord kasi, umisa naman. Hindi lang si Lord, pati si Satan, sinisisi natin. Wala namang kinalaman si Satan. Nakita niyo nagkukwentuhan si Jesus at si Satan? Nakita niyo nagkwentuhan? Nagkwentuhan sila ganito. Si Satan, nakaupo sa gutter na kalsada. Alam niyo yung gutter? Nakaupo siya sa gutter. Nadaanan siya ni Jesus. Oh, Satan, ano ginagawa mo yan? Ba't umiiyak ka? Kasi yung mga anak mo sa JCIWC, lagi ako tinuturo, di mo ako pinasalanan. Ang ibig sabihin, we always blame Satan, minsan tayo may mali. Stop blaming Satan kung may kasalanan kasi nga ito, the heart is
fights, yung mga karakarapatan, sa mga driver nag-aaway, talagang matindi yung road rage. Samantalang ilang minuto lang yun na pwede sila mapunta doon sa loob ng jail. Alam naman yun eh, pagka naibasbasan na, bakit ba nasa pa ko yung driver sa kanila? Bakit ba nasa? Wala na eh, nagawa na lahat eh. Kasi nga yung pride, yung ego, maandar eh. Kaya may mga road rage. Bisa naman sa magulang, ang malungkot anak, kasi nasagot na yung magulang niya. Kaya naman niya pagbigyan lang sana eh. Why? We're feeding our egos because it is deceitful. The heart is deceitful above all else. Tandaan kami ng Bible ha, I the Lord search the heart and the mind. Ako lang. Nobody can understand it, ako lang. Remember this, ano ba lang yung ginawa? Ano ba lang ginawa mo? Kung nagtiwala ka sa sarili mo, sa kapwa mo, susumpain ka. Pero kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, magpapalain ka. Ngayon, you make the adjustment. Ikaw mag-adjust. Ano gagawin mo ngayon? Basta tandaan nyo ito ha, the heart is deceitful. Mandaraya yan. Don't always believe what your heart is saying. You choose to read the Bible and consult the Bible. Ano ba sabi ng Bible tungkol dito? Sabi mo, na-chat mo madaling araw, isang kabataang babae. Tapos sabi mo, nag-phone ako eh. Yung parang may asawa ka, tigilan. Kung isa naman, gopong-gopo ka. Pag-umawagan na sa BTS. Eh wala eh. Kahit hindi Christian, gusto mo lang patulang kasi kamukha siya ng taga-BTS. Kasi kamukha sila ng ilong. Kamukha na ng Jumbo. Ako pali, punta natin yung ating conclusion. Nagtaas sa ating team, ano yung ating team? Okay, so the returns of turning away. Ano yung number 1? Abandonment, you will feel abandoned. Basta nagtiwala ka sa kapwa. Number 2? Adjustment. Nag-adjust ka na. Mali pala magtiwala ako na higit sa kapwa ko, sa boss ko, sa negosyo ko, sa ATM ko. Dapat pala higit na kumpiyansa ko nasa Panginoon. So I make an adjustment. Number 3? Assessment. You will be assessed. Pag binuksan niyo lang kayo yung puso mo at heart mo, ano man yan? Pag titiwala pa rin ba sa sarili mo, sa kapwa mo, o sa Panginoon talaga. Now, punta natin yung conclusion. Ang conclusion natin ito. Some Christians already did fall in private than in public. Ibig sabihin, maraming Kristiyano nabigo na sa private bago nabigo sa public. Kumbaga, hindi ka ba nagpapakita sa public na nabigo ka na maraming beses in private. Ibig sabihin, marami ka na ginawang kasalanan in private kaysa nung ma-expose ka in public. Why? Because you feel abandoned. Tingin mo, pinabayaan ka na ng Lord, kaya nagtuloy-tuloy ang buhay ng masalimuot para sa iyo. So, tayo natin tumayo, tayo na lang.